Ito na, 3,500 na mga elite paratroopers mula sa 82nd Airborne Division ng Amerika, kasama pa ang mga Marines at Special Operations Forces ay lumapag na mismo sa mainit na lupain ng Middle East. Bakit? Dahil ang Iran tila sinusubukan ang lakas ng Amerika. Isang tanker ng Kuwait ang pinasabugan ng drone ng Iran doon mismo sa Dubai Port. Dahil dito, lalong nagkagulo. Maging ang Spain na dating kakampi ay biglang isinara ang kanilang airspace para sa mga eroplanong Amerikano. Pero ang pinakamatindi mga kahistoryador ay ang pagharap ng Amerika sa Russia at China at binantaan ang dalawang bansa. Pati ang Pakistan nakisali na rin sa usapan. Sa videong ito, aalamin natin ang latest na kaganapan doon sa Middle East. Tara! Mga kahistoryador, bago tayo dumako sa mas malalim na detalye, tingnan muna natin ang sitwasyon. Ayon sa ulat, isang Kuwaiti tanker ang direktang tinamaan ng Iranian drone attack doon sa Dubai Port. Isipin nyo, port na yan, mataong lugar at sentro ng kalakalan. Ang pag-ataking ito ay hindi lang basta-basta. Mensahe ito ng Iran na kaya nilang manabotahin ng ekonomiya ng mundo sa pamamagitan ng pag-atake sa mga oil tankers. Dahil dito, hindi na nanahimik ang Amerika. Hindi lang sila nagpadala ng babala sa Twitter o press release. Ayon sa CBS News at Reuters, ang Pentagon ay nagpakilos na ng libu-libong sundalo. Hindi ito yung mga bagitong sundalo lang, mga kahistoryador. Ang pinadala nila ay ang mga Red Berets o ang 82nd Airborne Division mula sa Fort Bragg. Ito yung mga paratroopers na kayang lumapag saan man sa mundo sa loob ng 18 oras. Kasama rin sa deployment na ito ang mga Special Operations Forces at mga Marines na sanay sa bakbakan sa disyerto. Samantala, ang Iran ay tila nagugulat sa bilis ng build-up ng puwersa ng US sa paligid nila. Hindi lang basta sa dagat, kundi pati sa mga base militar sa paligid ng Persian Gulf, puno na ng mga Amerikano. Dito natin makikita kung paano nilampaso ng US ang Iran pagdating sa logistics at power projection. Bago pa man makapag-isip ang Iran ng susunod nilang drone attack, nakatutok na ang mga missiles at mga eroplano ng US sa kanilang mga estratehikong posisyon. Pero teka mga kahistoryador, may plot twist. Hindi naging madali ang lahat para sa Amerika. Alam nyo ba, ang Defense Minister ng Spain ay naglabas ng pahayag na isinasara nila ang kanilang airspace para sa mga US planes na sangkot sa operasyon laban sa Iran. Bakit? Dahil natatakot ang Spain na madamay sa tensyon o baka ayaw nilang maging bahagi ng isang panibagong giyera sa Middle East. Isang malaking hamon ito sa US Air Force dahil kailangan nilang mag-reroute ng kanilang mga flight paths para makarating sa Middle East. Pero kahit sarado ang airspace ng Spain, hindi ito naging hadlang. Ang US, sa tulong ng iba pa nilang base sa Europe at Asia, ay tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga kagamitang pandigma. Dito na pumapasok ang pakikialam ng mga big boys. Ang US, ayon sa ulat ng Law Order, ay direkta ng kinompronta ang Russia at China. Bakit? Kasi itong dalawang bansang ito ang nagsisilbing life support ng Iran. Ang China, binibili ang langis ng Iran kahit may sanctions, at ang Russia naman ay nagbibigay ng intelligence at weapon support. Sinabihan ng Amerika ang China at Russia na wag nang makialam kung ayaw nilang masama sa bagsik ng US sanctions o mas malalang tensyon. Samantala, pati ang Pakistan ay pumasok na rin sa eksena. Ayon sa source, ang Pakistan envoy ay nakatakdang bumisita sa China dahil sa lumalalang sitwasyon. Ang Pakistan kasi ay kapitbahay ng Iran at ayaw nilang magkaroon ng gulo sa kanilang border. Pero ang balita, ang China ay nakikipag-cooperate na sa Pakistan para sa Iran rescue. Ibig sabihin, nagsasama-sama na ang mga bansang ito para protektahan ang kanilang interes
laban sa impluwensya ng Amerika. Pero alam nyo ba kung ano ang pinakamatindi rito? Ayon sa ulat ng Washington Post, ang mga Gulf allies ng US, yung mga Arabong bansa na malapit sa Iran, ay palihim din na kumakausap kay Trump at sa US government. Ang sabi nila, huwag kayong titigil hanggat hindi nyo tuluyang natatalo ang Iran. Isipin nyo mga kahistoryador, ang mga kapitbahay mismo ng Iran ang gustong tapusin na ang rehimen doon dahil sawang-sawa na sila sa mga drone attacks at destabilization na ginagawa ng Tehran. Kaya naman dito natin makikita ang masterclass ng Amerika sa geopolitics. Habang ang Iran ay gumagamit ng mga proxy groups at mga drones para manginis, ang US naman ay gumagamit ng dambuhalang pressure, militar, ekonomiya at diplomasya. Nilampaso sila sa aspeto ng paramihan ng tropa. Isipin nyo, 3,500 paratroopers agad ang dumating at hindi pa kasama dyan ang mga nasa aircraft carriers na palutang-lutang sa Arabian Sea. Sa kabila ng pagharang ng Spain, sa kabila ng pag-back up ng Russia at China, at sa kabila ng mga banta ng Iran na bobombahin nila ang mga base ng US, ang Amerika ay nananatiling matatag at mas lalo pang nagpapadala ng puwersa. Ang mensahe ng US, kaya namin kayong ubusin sa loob ng ilang araw kung talagang itutuloy nyo ang gulo. Take note mga kahistoryador, ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa missiles. Ito ay tungkol sa kung sino ang may mas mahabang PC at mas malaking koneksyon. Ang Iran, bagamat may tulong mula sa China at Russia, ay unti-unti nang nasasakal. Ang kanilang ekonomiya ay bagsak. At ngayon, ang kanilang mga kapitbahay mismo ay humihiling na itodo na ng Amerika ang pagpuksa sa kanila. Samantala, may isa pang bansang sinasabing tumutulong sa Iran para targetin ang militar ng Amerika. Hindi pinangalanan sa ilang ulat, pero ang intelligence community ng US ay alerto na. Dahil dito, lalong naghihigpit ang seguridad sa bawat base ng US sa rehiyon. Ang bawat galaw ng Iranian Revolutionary Guard ay binabantayan ng mga satellites at drones ng Amerika. Dito natin mapagtatanto na ang paglampaso na tinutukoy natin ay hindi lang yung pagpapasabog ng mga gusali. Ito ay ang mentalidad na kahit anong gawing panggugulo ng Iran, ang US ay laging 10 hakbang na una sa kanila. Kaya naman mga kahistoryador, ang nangyayari ngayon sa Middle East ay live na kasaysayan na isinusulat sa pamamagitan ng pulbura at estratehiya. Ang 3,500 na tropa na yan, simula pa lang yan. Ang special operations na yan, sila ang mga multo na tinitiyak na hindi makakatulog ng mahimbing ang mga lider ng Iran. Ang Defense Minister na si Margarita Robles ang mismong nagsabi na ang Spain ay hindi magpapagamit para sa offensive actions laban sa Iran. Ito ay isang malaking dagok sa logistical chain ng US. Pero dahil ang US ang tanging superpower na may base sa buong mundo, ginamit nila ang kanilang mga alternatibong ruta. Ang US planes ay dumaan sa ibang mga kaalyadong bansa na handang sumuporta. Ibig sabihin, kahit anong harang, walang makakapigil sa pagdating ng mga Iron Soldiers sa Middle East. Hindi lang yan, yung deployment ng 82nd Airborne Division, ayon sa CBS News, ang mga tropang ito ay galing sa Immediate Response Force. Sila yung tipong hindi na kailangang mag-empake ng matagal. Pag ring ng bell, larga kaagad. Kasama nila ang mga Marines mula sa 26 Marine Expeditionary Unit. Ang mga Marines na ito ay sanay sa amphibious assault. Ibig sabihin, kaya nilang sumalakay mula sa dagat papunta sa lupa. Ito ang dahilan kung bakit takot ang Iran sa kanilang mga baybayin. Dito pa lang, lampaso na ang depensa ng Iran. Ang law order source ay nagsasabing ang US State Department ay naglabas ng matinding pahayag. Hindi lang ito usaping kanto. Ito ay high-level diplomacy. Ang US ay nagbabanta ng secondary sanctions. Ibig sabihin,
kahit anong kumpanya sa China o Russia na makikipagtransaksyon sa Iran ay ibaban din ng Amerika. Ito ang economic warfare na talagang nagpapaluhod sa kahit anong bansa. Kaya naman dito natin makikita na ang Iran ay tila isolated o nag-iisa na sa kabila ng mga kunwari kakampi nila. Dahil dito, ang Iran ay napipilitang gumamit ng mga kamikaze drones sa Kuwaiti tankers dahil hindi nila kayang harapin ang US Navy ng harapan. Isang taktika ng mahina na sinusubukang magmukhang matapang. Samantala, ang Pakistan naman ay naglalaro sa gitna. Ayon sa sources, ang kanilang envoy sa China ay naghahanap ng paraan para hindi sila madamay. Ang Pakistan ay may sariling problema sa loob ng kanilang bansa at ang huling kailangan nila ay ang maging battlefield ng US at Iran. Pero dahil ang China ay may malaking investment sa Pakistan, ginagamit ng China ang Pakistan para magkaroon ng leveraging power laban sa US presence sa rehiyon. Pero kahit anong ikot ng mundo, ang katotohanan ay ito. Ang Amerika ay nagpakita ng dominance. Ang bilis ng deployment ng libu-libong tropa, ang pagharap sa Russia at China ng sabay-sabay, at ang suporta ng mga Gulf allies ay nagpapatunay na sa larangan ng gyera, Amerika pa rin ang hari. Mga kahistoryador, ang labanang ito ay patunay na sa modernong panahon, ang impormasyon at bilis ng pag-deploy ng tropa ang nagpapanalo sa gyera. Nilampaso ng Amerika ang Iran hindi lang sa dami ng bala, kundi sa pagpapakita na kaya nilang palamigin ang buong rehiyon sa isang iglap. Ang 3,500 na tropa ay mensahe ng katapangan, habang ang drone attacks ng Iran ay mensahe ng desperasyon. Samantala, dapat din nating bantayan ang galaw ng Russia at China. Hindi sila papayag na basta-basta na lang mawala ang Iran dahil ito ang kanilang footing sa Middle East. Pero sa ngayon, sa puntong ito ng ating kwento, ang bandera ng Amerika ang namamayagpag sa asul na tubig ng Persian Gulf at sa tuyong lupa ng disyerto. Sa tingin nyo ba, sapat na ang 3,500 na tropa ng Amerika para tuluyang mapatigil ang Iran sa kanilang mga drone attacks? O baka naman lalong uminit ang gulo dahil sa pakikialam ng Russia at China? At para sa mga American fans nating mga Pinoy dyan, tingin nyo ba ito na ang pagkakataon para tuluyang lampasuhin ng US ang banta ng terorismo sa Middle East? I-comment nyo ang inyong mga opinyon sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat!